Hoy Mila, ikaw na naman? Turon mo, sunog na nga. Mukha mo, sunog pa sa araw. Tawang-tawa na sigaw ng isang tendera habang dumadaan ang mga mamimili sa palengke. Yumuko si Mila at tahimik na pinagpatuloy ang pagbabalot ng turon. Kaya ka walang nararating eh. Puro pulubi pa pinapakain mo. Dagdag ng isa. Sabay turo sa matandang lalaking lagi niyang binibigyan ng pagkain. Biglang nagsalita ang matanda. Mahina pero malinaw. Nakakatawa kayo. Akala nyo kilala nyo kung sino ang walang halaga dito. Natahimik ang paligid. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ngumiti kay Mila at bumulong. Kung alam niyo lang, kung sino talaga ang bibili ng buong palengke na ito. Bago ka pa lang sa channel na ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Maagang-maaga pa lamang ay buhay na agad ang lumang palengke ng San Roque. Nag-uunahan ang mga sigaw ng mga tinderong nag-aalok ng kanilang paninda. Isda! Preskong isda! Kamatis! 20 lang ang kilo! Bumili na kayo! Mura na to! Sa isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke, abala naman si Mila sa paghahalo ng asukal at saging na saba. Manipes na pawis ang tumutulo sa kanyang noo, kahit kakasimula pa lamang ng araw. Ay, sana marami ako mabenta ngayon. Bulong niya sa sarili habang maingat na binabalot ang saging sa lumpia wrapper. Ang maliit niyang kalan ay umiinit na at unti-unti nang kumukulo ang mantika sa kawali. Isa-isa niyang nilalagay ang mga balot na turon hanggang sa magsimulang kumalat ang matamis at malutong na amoy nito sa paligid. May ilang mamimiling napapalingon. Uy, Mila, turon nga! Sigaw ng isang tricycle driver na dumaan. Ngumiti si Mila, kahit pagod ang kaniyang mga mata. Sandali lang po kuya, mainit pa. Sa likod ng kanyang mga ngiti ay isang mabigat na pag-aalala. Ilang araw na lamang ay kailangan niya ng bayaran ng renta ng pwesto. Kung hindi siya makakabayad, baka mawala ang tanging kabuhayan niya. Huminga siya ng malalim. Bahala na, bulong niya. Lumapit ang tricycle driver at bumili ng 3 peraso. Iniabot ni Mila ang turon sa maliit na paper bag. Salamat po. Masarap lagi ang turon mo, Mila. Sabi ng lalaki bago umalis. Kaunting saya ang sumagi sa puso niya. Kahit papaano, may bumibili pa rin. Ngunit hindi lahat sa palengke ay mabait sa kanya. Sa kabilang pwesto ay naroon naman sina Nena at Lorna. 2 tindera ng kakanin na kilalang mahilig mang-asar. Napatingin si Nena kay Mila at napangisip. Hoy, Mila! Sigaw niya habang nag-aayos ng biko. Ilang turon na bang nabenta mo? Baka mamaya mas marami pang langaw kaysa sa customer mo. Napatawa naman si Lorna. Baka kasi sunog na naman. Dagdag pa nito. Tahimik lang si Mila. Sanay na siya sa mga biro at pang-aasar ng ibang tindera. Sa totoo lang, matagal na siyang nasa palengke na iyon. Ngunit dahil maliit lamang ang puhunan niya at simpleng turon lang ang tinda, madalas ay minamaliit siya ng iba. Ngunit hindi siya sumasagot. Mas pinipili niya magtrabaho ng tahimik. Makalipas ang ilang oras, medyo dumami ang mga mamimili. May ilang estudyante na bumili ng tigi-isang turon bago pumasok sa eskwela. May mga empleyadong nagmamadali ring dumaan. Ngunit kahit ganoon, alam na ni Mila na kulang pa rin yon. Tiningnan niya ang maliit na kahon kung saan niya inilalagay ang kita. Hindi pa sapat. Napabuntong hininga na siya. Habang nag-aayos ng bagong batch ng turon, may napansin siyang kakaiba sa kabilang dulo ng palengke. May isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng bangketa malapit sa pader. Payat ito, gusot ang buhok, at halatang matagal na ang hindi nakakapag-ahit. Ang suot niyang damit ay luma at tila ilang araw nang hindi nalalabhan. Tahimik lang ito nakaupo habang nakatingin sa dumaraan na tao. Paminsan-minsan ay napapahawak sa tiyan na tila kumakalam sa gutom. Napansin naman niyon ni Mila. Uminto siya sa pagbabalot ng turon at muling tumingin sa matanda. Hindi ito nanghihingi ng limos, hindi rin nagsasalita.
Nakaupo lang ito doon, tahimik na nagmamasid sa paligid. Lumipas ang ilang minuto ngunit wala pa ring lumalapit sa matanda. Ang ibang tao ay iniiwasan siya. May isang bata pang ang dumaan at nagsabi, "Mama, pulubi po." Mabilis siyang hinila ng kanyang ina palayo. Napayuko si Mila. May kakaibang kurot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga araw noong siya ay bata pa. Noong halos wala rin silang makain. Alam niya ang pakiramdam ng magutom. Muli niyang tiningnan ang kanyang kawali. May ilang turon na hindi pa nabibenta. Huminga siya ng malalim. Siguro okay lang naman. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang 2 peraso ng turon na medyo hindi perpekto ang pagkakaprito. Medyo maitim ang gilid, ngunit siguradong masarap pa rin. Ibinabalot niya ito sa papel. Napansin siya ni Nena. "Oy, Mila!" Sigaw nito. "Para kanino yan?" Hindi naman sumagot si Mila. Lumabas siya sa kanyang pwesto at dahan-dahang lumapit sa matandang lalaki. Habang papalapit siya, napansin niyang mas matanda pa pala ito kaysa sa inaakala niya. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit kakaibang matalim. Huminto si Mila sa harap nito. "Lolo?" Mahinahon niyang sabi. Napatingala ang matanda. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kabila ng gusot nitong itsura, may kakaibang dignidad sa paraan ng kanyang pagtingin. Iniabot ni Mila ang maliit na paper bag. "May sobra po akong turon," sabi niya. "Baka gusto niyo pong kumain?" Hindi naman agad nagsalita ang matanda. Parang nagulat ito. "Para sa akin?" Tanong nito na mahina ngunit malinaw na boses. Tumango si Mila. "Opo." Dahan-dahang tinanggap ng matanda ang paper bag. Binuksan niya iyon at nakita ang 2 mainit-init na turon. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin muli kay Mila. "Salamat," sabi niya. Hindi iyon ordinaryong pasasalamat. Parang may lalim. Ngumiti lamang si Mila. "Wala pong anuman, Lolo." Tumango ang matanda at nagsimulang kumain. Tahimik siyang kumakain. Tila ninanamnamang bawat kagat. Bumalik na si Mila sa kanyang pwesto. Ngunit napansin niyo ng ibang tindera. "Oy!" sigaw ni Lorna. "Pinapakain mo na naman ng mga pulube." Tumawa si Nena. "Hindi ka talaga aasenso niyan, Mila. Imbes na ibenta mo yan, ibinibigay mo pa." Napayuko si Mila ngunit hindi sumagot. Nagpatuloy lang siya sa pagbabalot ng turon. Sa kabilang dulo ng palengke, patuloy na kumakain ang matandang lalaki. Tahimik. Ngunit habang umuuya, napatingin siya kay Mila. May maliit na ngiti sa kanyang labi. At sa unang pagkakataon, parang may lihim na iniisip ang matanda. Isang bagay na walang ibang nakakaalam. Isang bagay na magbabago sa kapalaran ng buong palengke. Ngunit sa araw na iyon, isa lang siyang matandang pulube na binigyan ng turon ng isang simpleng tendera. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Mila kaysa karaniwan. Madilim pa ang kalangitan. Nang lumabas siya ng maliit nilang inupahang kwarto, tahimik at paligid ng eskinita. Ngunit maririnig na ang mahinang tilaok ng mga manok sa malayo. Bitbit niya ang maliit na basket na may laman na saging, asukal at lumpia wrapper. Habang naglalakad papunta sa palengke, iniisip niya kung gaano ng karami ang kailangang ibenta ngayon. "Kung makabenta lang ako ng 200 ngayon, baka madagdag na sa renta." Bulong niya sa sarili. Unti-unting naging maliwanag ang langit habang papalapit siya sa palengke. Katulad ng dati, nagsisimula na rin gumising ang lugar. May mga tendera nang nag-aayos ng gulay. May mga lalaking nagbubuhat ng kahon ng isda mula sa truck. Ang amoy ng sariwang isda, gulay at bagong lutong pagkain ay naghalo sa hangin. Pagdating ni Mila sa kanyang pwesto, agad siyang nagsimula sa paghahanda. Isinindi niya ang maliit na kalan. Nag-init ang mantika sa kawali. Isa-isa niyang binalat ang saging sa lumpia wrapper at isinawsaw sa asukal bago iprito. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang kumalat ang matamis na amoy ng turon sa paligid. Napangiti siya ng bahagya. "Good sign to," sabi niya. Ngunit habang nag-aayos siya ng mga bagong pritong turon sa tray, may napansin siyang pamilyar sa kabilang dulo ng palengke.
Sa parehong lugar kung saan siya nakakita kahapon, nandoon ulit ang matandang lalaki. Tahimik itong nakaupo sa lumang bangko sa gilid ng pader. Pareho pa rin ang itsura. Gusot ang buhok, luma ang damit, at tila pagod ang katawan. Ngunit hindi ito mukhang nagmamadali. Hindi rin ito nangihingi ng limos. Tahimik lang ito nakaupo habang pinagmamasa ng mga taong dumaraan. Napahinto si Mila sa ginagawa. Nandito ulit siya. Bulong niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang natuwa siyang makita ulit ang matanda. May kung anong kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang pamilyar. Ilang sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtitinda. Lumipas ang isang oras, nagsimula nang dumami ang mga mamimili. May mga estudyanteng bumibili ng turon bago pumasok sa eskwela. May mga empleyadong nagmamadaling kumuha ng merienda. 2 nga, sabi ng isang babae. 3 po, dagdag naman ng isa. Mainit pa yan, ingat po, sabi ni Mila habang iniaabot ang paper bag. Sa kabila ng pagiging abala, paminsan-minsan ay napapasilip siya sa matanda. Naroon pa rin ito, tahimik, nagmamasid. Napansin niyo ng mga tendera sa kabilang pwesto. Hoy Mila, tawag ni Nena habang naglalagay ng latex sa biko. Mukhang may hinihintay ka. Napatingin si Mila. Ha? Napangisi naman si Nena at itinuro ang matanda. Yang kaibigan mong pulube. Napatawa si Lorna. Baka boyfriend mo na yan ha Mila? Naghalaka ka ng 2. Napahiya si Mila. Hindi naman po ganon, sabi niya ng mahina. Bakit ba lagi mo siyang pinapakain? Tanong ni Nena. Hindi naman agad nakasagot si Mila. Saglit siyang tumingin sa matanda. Gutom lang po siguro, sabi niya. Napailing si Lorna. Ay nako, ikaw talaga. Lumapit pa ang isa pang tendera na si Aling Pasing. Kung ako sa'yo, Mila, sabi nito. Huwag mong sanayin yan. Baka araw-araw nang bumalik. Napaisip si Mila. Sa totoo lang parang ganun nga ang nangyayari. Ngunit hindi niya alam kung bakit hindi siya naiirita. Sa halip ay parang naaawa lang siya. Okay lang po, sabi niya. 2 turon lang naman. Napatawa si Nena. 2 turon, araw-araw. Kung ibenta mo na lang yan, baka mas yumaman ka pa. Di ka talaga aasenso niyan, dagdag ni Lorna. Tahimik lamang si Mila. Sanay na siya sa mga ganitong salita. Sa kabilang dulo ng palengke, naririnig ng matanda ang usapan. Hindi siya gumagalaw. Tahimik lang siyang nakaupo habang nakatingin sa mga tao. Ngunit may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Parang may iniisip. Lumipas pa ang ilang minuto. Napansin ni Mila na parang hindi pa kumakain ng matanda. Huminga siya ng malalim. Kumuha siya ng 2 turon mula sa tray. Hindi niya na hinintay na masobrahan pa ito. Inilagay niya sa paper bag. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa matanda. Napansin na naman siya ng mga tendera. Oh, ayan na! Sigaw ni Nena. May pagkain na naman ang pulube. Dagdag ni Lorna habang tumatawa. Ngunit hindi na sila pinansin ni Mila. Lumapit siya sa matanda. Lolo, mahinahon niyang sabi. Napatingala naman ng matanda. Nang makita siya ay bahagya itong umiti. Magandang umaga, sabi nito. May kakaibang pino naman sa paraan ng kanyang pagsasalita. Parang hindi karaniwan sa isang pulube. Iniabot ni Mila ang paper bag. May turon po ulit ako, sabi niya. Baka gusto niyo pong kumain? Sandaling tumingin ang matanda sa bag. Pagkatapos ay tumingin muli kay Mila. Hindi ka ba nalulugi? Tanong nito. Nagulat naman si Mila. Ha? Kung araw-araw mo ako bibigyan, sabi ng matanda. Baka wala ka nang mabenta. Napangiti si Mila. Okay lang po. Bakit? Tanong ng matanda. Napaisip siya sandali. Siguro po kasi alam kong pakiramdam ng magutom. Tahimik ang matanda. Parang may biglang nagbago sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang tinanggap ang paper bag. Salamat, sabi niya.
Umupo ulit si Mila sa gilid ng bangko habang inaayos ang kanyang apron. Tahimik lang silang dalawa sandali. Sa paligid nila, maingay ang palengke. May sumisigaw ng presyo ng gulay. May batang umiiyak dahil nadapa. May nagbabangayan ng mga tendera sa kabilang stall. Ngunit sa maliit na sulok na iyon, parang tahimik ang mundo. Binuksan ng matanda ang paper bag. Kinuha niya ang turon. Huminga siya ng malalim. Ang bango, sabi niya. Napangiti si Mila. Mas masarap po kapag mainit. Kumagat ang matanda sa turon. Parang ninanamnam niya ang bawat kagat. Hindi ito mukhang nagmamadali. Habang kumakain, napansin ni Mila ang kakaiba. Maayos ang kanyang asal, hindi siya mukhang dugyot kumain. Hindi rin siya mukhang sanay sa kalye. Parang ibang klase. Napansin na ni Mila ngunit hindi niya natanong. Pagkatapos ng ilang kagat, tumigil ang matanda. Tumingin siya kay Mila. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Alam mo ba, sabi niya. Ano po? Ngumiti ang matanda. Hindi malaki ang ngiti pero parang may lalim. Parang may ibig sabihin. Pagkatapos ay sinabi niya mga salitang hindi inaasahan ni Mila. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kabutihang ginagawa mo. Napakunot ang noon ni Mila. 2 turon lang naman po yan. Umiling ang matanda. Minsan, sabi niya, ang maliit na kabutihan, nagiging dahilan ng malaking pagbabago. Hindi naman agad naintindihan ni Mila ang ibig niyang sabihin. Napakamot siya sa ulo. Basta po, sana mabusog kayo. Tumango ang matanda. Busog na busog. Ngunit habang nakatingin siya kay Mila, may kakaiba namang emosyon sa kanyang mga mata. Parang paghanga, parang pasasalamat. At marahil, may konting lungkot. Sa kabilang pwesto, patuloy ang bulungan ng mga tendera. Tingnan mo sila, sabi ni Nena. Parang maglolo na talaga. Napatawa pa si Lorna. Ngunit hindi nila alam, sa simpleng eksenang iyon, isang tendera na nagbibigay ng turon at isang matandang pulubi na tahimik na kumakain, nagsisimula ng isang kwento na magpapabago sa buong palengke. At sa ngayon, si Mila ay wala ng ideya kung gaanong kalaking epekto ng kabutihang ginawa niya. Maingay ang palengke ng San Roque ng araw na iyon. Mas maaga pa sa karaniwan ang dating ng mga mamimili. May mga nanay na namimili ng gulay para sa tanghalian. May mga tendero ng isda na sumisigaw ng presyo habang inaayos ang kanilang paninda sa yelo. Bangus! Preskong bangus! Tilapia! Kaka-deliver lang! Sa gitna ng ingay at galaw ng mga tao, abala si Mila sa kanyang maliit na pwesto. Nasa harap niya ang kawali na puno ng kumukulong mantika. Isa-isa niyang inilalagay ang mga turon habang nagiging kulay ginto ang balat nito. Ang matamis na amoy ng saging at asukal ay kumakalat sa hangin. Mainit pa po ang turon, sigaw niya sa mga dumaraan. May ilang bumibili. Ngunit habang inaabot niya ang sukle sa isang customer, napansin niya na parang may kakaibang usapan sa kabilang stall. May kumpol ng mga tindera na tila nagbubulungan. Si Nena, si Lorna at si Aling Pasing ay nagtitipon sa harap ng stall ng gulay. Sigurado ka ba? Tanong ni Lorna. Yun ang sabi ng kapatid ko. Sagot naman ni Nena habang nakapamewang. May bibili raw ng buong palengke. Napahinto si Mila sa pagbalot ng turon. Buong palengke? Tanong naman ni Aling Pasing. Oo, sabi ni Nena. May malaking investor nga daw. Bilyonaryo pa nga raw. Nagkatinginan ng mga tendera. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanilang grupo. Anong mangyayari sa atin? Tanong ni Lorna. Napakagat siya sa labi. Baka paalisin tayo, sabi ni Aling Pasing. Mabilis na kumalat ang usapan. Parang apoy na tinangay ng hangin. Sa loob lamang ng ilang minuto, halos lahat ng tendera sa palengke ay may naririnig ng bulong-bulungan. May bibili raw ng palengke. Bilyonaryo daw. Baka ipasara lahat ng stall. Sa bawat salitang naririnig, lalong nagiging seryoso ang mga mukha ng mga tao.
Napabuntong hininga si Mila habang naglalagay ng bagong turon sa tray. Hindi niya sinasadyang makinig pero naririnig niya ang lahat. Lumapit si Nena sa kanyang stall. "Mila!" tawag nito. "Opo," sagot niya. Napailing naman si Nena. "Hindi mo pa ba naririnig?" "Ang ano po?" "May bibili raw ng palengke." Parang may kumabog sa dibdib ni Mila. "Talaga po?" "Oo," sabi ni Lorna na lumapit na rin. "Kung may bagong may-ari, baka paalisin tayo." Natahimik si Mila. Napatingin siya sa maliit niyang pwesto. Ang luma niyang mesa, ang maliit na kalan, ang kawali na matagal niya nang ginagamit. Dito siya kumikita. Dito siya nabubuhay. Kung mawawala ito, hindi niya na alam kung saan siya pupunta. "Baka chismis lang yan," mahina niyang sabi. Ngunit hindi naman kumbensido si Nena. "Hindi to basta chismis," sabi nito. "May nakita raw ng mga taong nakasuit na nag-iikot dito. Kahapon. Abogado daw." Napabuntong hininga si Aling Pasing. Nako, mukhang seryoso nga. Unti-unting nagbago ang mood ng palengke. Dating maingay at masigla. Ngayon ay mahalong kaba ang bawat usapan. May mga tindera na nagkakalkula ng kanilang puhunan. May mga nag-aalala kung saan sila pupunta kung mawawalan sila ng pwesto. Sa kabilang dulo ng palengke, may isang taong tahimik lang. Ang matandang lalaki. Naupo siya sa parehong bangko kung saan niya palaging nakikita si Mila. Pareho pa rin ang itsura niya. Luma ang damit, medyo kusot ang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalim ngayon. Tahimik siyang nakikinig sa mga usapan sa paligid. Habang kumakain ng turon na ibinigay ni Mila kanina, hindi siya nakikisali. Hindi rin siya nagsasalita, nakikinig lang. Napansin niyo ni Mila. Habang nag-aayos siya ng mga turon sa tray, napatingin siya sa matanda. Nandoon na naman ito, tahimik, nagmamasid. Kinuha ni Mila ang 2 turon na medyo hindi pa nabibenta. Iniligay niya sa paper bag. Pagkatapos ay lumapit siya sa matanda. "Lolo," sabi niya. Napatingala naman ang matanda. Ngumiti ito ng bahagya. "Magandang umaga ulit," sabi naman ito. Iniabot ni Mila ang paper bag. "Turon po." Tinanggap iyon ng matanda. "Salamat." Umupo si Mila sa kabilang dulo ng bangko. Tahimik lang silang dalawa sandali. Sa paligid nila patuloy ang bulungan ng mga tindera. "Paano na tayo? Baka ipasara lahat, ano? Hindi ko kayang mawala ng pwesto." Napansin ng matanda ang pag-aalala sa mukha ni Mila. "May problema ba?" tanong niya. Napabuntong hininga naman si Mila. "May naririnig po kasi akong chismis." "Anong chismis?" "Sabi po nila, may bibili raw po ng buong palengke." Sandali namang natahimik ang matanda. Parang may iniisip siya. "Natatakot ka?" tanong niya. Tumango si Mila. Kung mawalan po ako ng pwesto, hindi ko po alam kung paano ako kikita." Tahimik na kumagat ang matanda sa turon. Parang pinag-iisipan ang narinig. Habang kumakain siya, napapansin niya ang mga tao sa paligid. Ang mga tindera na nagbubulungan. Ang mga mamimiling walang kaalam-alam sa nangyayari. Ang lumang palengke na puno ng alaala. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. "Minsan," sabi niya, "kapag may pagbabago, hindi ibig sabihin ay masama agad." Napatingin si Mila sa kanya. "Pero, paano po kung mawalan kami ng pwesto?" Hindi naman agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin siya sa buong palengke, sa mga lumang stall, sa mga taong matagal na nagtatrabaho doon. Pagkatapos ay tumingin muli kay Mila. "May mga taong nawawalan ng lugar," sabi niya. "Pero may mga taong binibigyan ng bagong pagkakataon." Hindi naman masyadong naintindihan ni Mila ang ibig niyang sabihin. Ngunit kakaiba ang paraan ng kaniyang pagsasalita. Parang may alam siya. Sa kabilang stall patuloy ang bulungan. "Tingnan mo yung pulube," sabi ni Lorna habang nakatingin sa kanila. Lagi nang kausap si Mila. Napangisi si Nena. Baka alam niya kung sinong bibili ng palengke. Nagkatawanan sila.
Ngunit sa sandaling iyon, napatingin ng matanda sa kanilang direksyon. Sandali lamang. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagkain ng turon. Tahimik. Habang ang palengke ay patuloy na nababalot ng tsismis at kaba, ang matandang iyon ay tila walang takot. Parang alam niya ang isang bagay na hindi alam ng iba. At habang nakaupo siya sa lumang bangko, tahimik na nakikinig sa usapan ng mga tao, unti-unting nabubuo ang isang lihim. Isang lihim na magpapabago sa kapalaran ng palengke. Ngunit sa ngayon, isa pa rin siyang tahimik na matanda na kumakain ng turon sa gilid ng palengke. At si Mila ay walang ideya na ang taong iyon ang sentro ng lahat ng bulong-bulungan. Unti-unting lumalalim ang gabi sa palengke ng San Roque. Hindi na kasing ingay na umaga ang paligid. May mga buhay pa rin ang lugar. May ilang tendera pa rin nag-aayos ng mga natitirang paninda. May mga karinderya na naglalabas ng amoy ng pritong isda at sinigang na kumukulo sa kaldero. Ang ilaw mula sa lumang bombilya ay nagbibigay ng dilaw na liwanag sa makipat na daanan ng palengke. Sa maliit na pwesto ni Mila, patuloy pa rin kumukulo ang mantika sa kanyang kawali. Huling batch na ng turon ang piniprito niya. Konti na lang. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang iniikot ang turon gamit ang sipit. Nagiging kulay ginto ang balat nito habang natutunaw ang asukal sa paligid. Kumakalat ang matamis na amoy ng saging at caramelized sugar sa hangin. May 2 estudyante ang dumaan. Ate, magkano po? 12 po isa, sagot ni Mila. 2 nga po. Mabilis niyang inilagay sa paper bag ang 2 turon. Salamat po. Pagkatapos nilang umalis, napatingin si Mila sa tray. May ilang turon pa siyang natitira. Karaniwan, iniuuwi niya ang mga ito. Ngunit nitong mga nakaarang araw, may isa na siyang iniisip pag may sobra. Tahimik siyang kumuha ng 2 peraso. Hindi masyadong sunog, hindi rin perpekto pero siguradong masarap pa rin. Maingat niya itong inilagay sa maliit na paper bag. Pagkatapos ay itinabi sa gilid ng kanyang mesa. Napansin iyon ni Aling Pasing na nagliligpit sa kabilang stall. Oy, Mila, sabi nito. Para na naman ba yan sa matanda? Ngumiti si Mila ng bahagya. Opo, napailing si Aling Pasing. Araw-araw mo na siyang pinapakain ah. Napakamot si Mila sa ulo. Ay hindi naman po araw-araw. Halos araw-araw. Sagot naman ng matanda. Napalingon si Mila. Naroon na pala siya. Ang matandang lalaki dahan-dahang lumalapit sa kanyang stall. Pareho pa rin ang itsura niya. Luma ang damit, medyo gusot ang buhok, ngunit may kakaibang tika sa paraan ng kanyang paglalakad. Hindi siya mukhang mahina. Hindi rin siya mukhang pagod na pagod tulad ng ibang pulube. Parang may dignidad. Ngumiti si Mila. Lolo, andito na po kayo. Tumangong matanda. Parang naaamoy ko kasi ang turon mo mula sa kabilang kanto. Napangiti si Mila. Talaga po? Oo, sabi ng matanda habang tumitingin sa kawali. Hindi madaling itagong amoy ng asukal na nasusunog sa mantika. Napansin naman ni Mila ang paraan ng kanyang pagsasalita. Maayos, malinaw, hindi kagaya ng karaniwang pulube sa kalye. Iniabot niya ang paper bag. Para po sa inyo. Tinanggap naman iyon ng matanda. Salamat. Umupo siya sa lumang bangko sa gilid ng stall. Tahimik siyang kumakain ng turon. Habang kumakain siya, napapansin ni Mila ang kakaibang bagay. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya kumakain na parang matagal nang hindi nakakain. Sa halip parang ninanamnam niya ang bawat kagat. Maingat, desente, parang sanay sa mas maayos na buhay. Lumapit si Mila at umupo sa kabilang dulo ng bangko. Masarap po ba? Tanong niya. Tumangong matanda. Masarap. Salamat po. Tahimik silang 2 sandali. Sa paligid nila, unti-unting kumukonte ang tao sa palengke. May ilang tendera na nagsasara na ng kanilang stall. May mga lalaki naman na nagwawalis ng sahig. Naririnig ang kalansing ng metal na pintuan habang sinasara ang ibang pwesto. Habang kumakain ng matanda, muli siyang nagsalita. Matagal ka na bang nagtitinda dito? Mga 4 na taon na po, sagot ni Mila. Mag-isa ka lang ba? Tumango siya. Opo.
Hindi ba mahirap? Napangiti naman si Mila ng bahagya. Mahirap po pero sanay na. Tahimik na tumango ang matanda. Parang may iniisip. Pagkatapos ay tumingin siya sa palengke, sa mga lumang stall, sa makipot na daanan, sa mga ilaw na kumikislap. Ang palengke, sabi niya, parang maliit na mundo. Napakunot ang noon ni Mila. Bakit niyo po nasabi yun? Dito mo makikita kung paano ang mga tao. Sagot niya, may mabait, may mapanghusga, may tumutulong at may nang-aapi. Tahimik si Mila habang nakikinig. May kakaibang lalim ang kanyang mga salita. Parang may pinagdaanan siyang marami. Pero ikaw, sabi ng matanda habang nakatingin sa kanya. Iba ka. Nagulat si Mila. Ako po? Tumango ang matanda. Hindi ka tumitingin sa itsura ng tao bago tumulong. Napahiya si Mila. Turon lang naman po yun. Ngumiti ang matanda. Minsan ang maliit na bagay ang may pinakamalaking halaga. Tahimik ulit sila sandali. Habang nangyayari iyon, may isang lalaking nakatayo sa kabilang dulo ng palengke. Nakasuit siya. Malinis ang kanyang damit at parang hindi siya bagay sa lumang palengke na yon. Hawak niya ang cellphone sa kanyang kamay. Ngunit hindi siya tumatawag. Sa halip, nakatingin siya sa matandang lalaki. Matagal, tahimik. Parang may binabantayan. Napansin ni Mila ang lalaking yon. Lolo, sabi niya, kilala niyo po ba yung lalaki nakasuit doon? Bahagya namang napalingon ang matanda. Saglit lang. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa turon. Hindi, sabi niya. Ngunit sa loob ng ilang segundo, parang may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang pamilyar. Hindi na pinansin ni Mila ang lalaki. Akala niya ay isa lang itong customer na nadiligaw sa palengke. Ngunit ang totoo, ang lalaking yon ay matagal nang nakamasid. Tahimik, mapagmatsyag. Habang ang matanda ay patuloy na kumakain ng turon ay binigay ni Mila, sa malayo ay dahan-dahang naglakad palayo ang lalaking nakasuit. Habang nagsasalita sa kanyang cellphone, mahina ang boses, ngunit malinaw ang kanyang sinabi. Sir, nahanap na po namin siya. At sa parehong sandali, sa maliit na sulok ng palengke, isang simpleng tendera ang patuloy na nagbibigay ng turon sa isang matandang pulubi. Hindi niya alam na may mga taong nagsisimula ng magbantay. At ang simpleng gabi na yon sa palengke ay isa na namang hakbang papunta sa isang lihim na malapit ng mabunyag. Mainit ang araw ng umagang yon sa palengke ng San Roque. Mula pa lamang alas 7 ay puno na ng tao ang makikitid na daanan. Naririnig ang sigawan ng mga tendero ng isda, ang tunog ng bakal na timbangan, at ang halakhakan ng mga mamimiling nagbabara sa gitna ng daan. Ang amoy ng sariwang gulay, hilaw na karne at pritong pagkain ay nagsama-sama sa hangin. Sa gitna ng lahat ng yon, abala si Mila sa kanyang maliit na pwesto. Ang mantika sa kawali kumukulo habang isa-isa niyang nilalagay ang turon. Ang asukal ay dahan-dahang nagiging caramel habang umiikot ang mga ito sa mantika. Mainit na turon! Sigaw niya habang inaayos ang tray sa harap ng stall. May ilang bumibili, mga estudyante, construction worker at ilang nanay na namimili sa palengke. Ngunit kahit abala siya, napansin niya ang pamilyar na figura sa kabilang dulo ng palengke. Ang matandang lalaki. Nandun na naman siya sa lumang bangko malapit sa pader. Tahimik, nagmamasid. Parang naging bahagi na siya ng palengke. Minsan parang hindi siya pinapansin ng mga tao. Ngunit paminsan-minsan, may mga dumadaan na napapailing o napapangiti sa kanyang itsura. Napansin iyon ni Mila. Kumuha siya ng 2 turon mula sa tray. Hindi pa naman hapon ngunit alam niya na baka hindi pa kumakain ng matanda. Inilagay niya ang mga ito sa paper bag. Habang ginagawa niya iyon, may biglang lumapit sa kanyang stall. Si Lorna. Nakapamewang ito habang nakatingin sa kanya. Mila? Sabi nito. Opo, sagot naman niya. Napatingin si Lorna sa paper bag na hawak niya. Huwag mo sabihin na para na naman yan sa pulube. Hindi agad sumagot si Mila. Bahagya siyang umiti. Opo.
Napabuntong hininga si Lorna. Ay, nako talaga. Lumapit pa si Nena na may hawak na basang bimpo. Ano na naman yan? Tanong nito. Pinapakain na naman ni Mila yung pulube. Sagot ni Lorna. Napailing si Nena. Nako, hindi ka na talaga natuto. Napakunot ang noon ni Mila. Bakit naman po? Lumapit pa si Lorna ng kaunti. Parang may sasabihing sikreto. Baka manloloko lang yan. Nagulat si Mila. Ha? Oo, sabi ni Lorna. Maraming ganyan sa Maynila. Nagpapanggap na pulube, tapos nanlalamang pala. Baka binabantayan ka lang yan. Napatawa pa si Nena. Baka gusto niya manghingi ng pera balang araw. Hindi naman makapaniwala si Mila. Hindi naman po siguro ganun si Lolo. Napailing si Lorna. Hindi mo alam? Paano kung isang araw bigla kanyang lokohin? O kaya magnakaw? Unti-unting nabuo ang kaba sa dibdib ni Mila. Hindi dahil naniniwala siya sa sinabi nila, kundi dahil parang gusto nilang sirain ng simpleng bagay na ginagawa niya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin siya sa dalawang tindera. Alam niyo po, sabi niya na mahinahon, kahit pulubi po siya, tao pa rin siya. Natahimik si Nena at Lorna. Hindi nila inaasahan ang sagot. Nagpatuloy si Mila. Kung gutom ang tao, hindi ba dapat ay tulungan? Napakamot si Nena sa ulo. Hindi naman namin sinasabing huwag kang tumulong. Pero mag-iingat ka. Hindi mo kilala yan. Tumango si Mila. Opo, hindi ko po siya kilala. Pero hindi naman po masama magbigay ng pagkain. Sandaling natahimik ang dalawang tendera. Pagkatapos ay nagkatinginan sila. Bahala ka nga, sabi ni Lorna habang nagkipit balikat. Basta kami nagbabala lang ha. Umalis na sila at bumalik sa kanilang stall. Tahimik si Mila habang hawak ang paper bag. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa matanda. Hindi niya alam na sa kabilang side ng bangko, narinig ng matanda ang buong usapan. Tahimik siyang nakaupo doon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig habang iniisip ang mga salitang narinig niya. Kahit pulubi pa siya, tao pa rin siya. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang yon sa kanyang isipan. Lumapit si Mila. Lolo, sabi niya. Napatingala naman ang matanda. Parang wala itong narinig na kahit na ano. Ngunit sa loob ng kanyang mga mata, may kakaibang emosyon. Iniabot ni Mila ang paper bag. Toron po. Tinanggap naman niyo ng matanda. Salamat. Umupo si Mila sa kabilang dulo ng bangko. Tahimik silang dalawa sandali. Sa paligid nila ay patuloy ang ingay ng palengke. May batang umiiyak dahil nadapa. May tendera na sumisigaw ng presyo ng gulay. May nagbibiruan sa kabilang stall. Ngunit sa maliit na espasyong iyon, parang humina ang lahat. Binuksan ng matanda ang paper bag. Kinuha niya ang turon. Ngunit bago siya kumagat, tumingin muna siya kay Mila. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong niya. Nagulat naman si Mila. Bakit naman po? Mukha akong pulube. Napangiti siya. Maraming mukhang mayaman na mas masama pa. Sandaling natahimik ang matanda. Pagkatapos ay kumagat siya sa turon. Ngunit habang umunguya siya, may bahagyang kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi agad napansin ni Mila. Ngunit kung titingnan ng mabuti, parang may luha. Hindi malaking luha, hindi rin halatang umiiyak. Isang maliit lamang na patak na mabilis siyang pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin siya sa malayo, sa buong palengke, sa mga taong patuloy na naglalakad at nagtatrabaho. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Mila. Tahimik siyang ngumiti. Sa loob ng maraming taon, bihira siyang makarinig ng ganitong salita mula sa ibang tao. Kahit pulubi pa siya, tao pa rin siya. Para sa karamihan, siya ay isang walang halaga. Isang taong dapat iwasan. Isang taong dapat pagtawanan. Ngunit para kay Mila, isa lang siyang taong gutom. At sa simpleng kabutihang yon, may kung anong gumalaw sa puso ng matanda. Isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman.
Habang patuloy niyang kinakain ng turon, tahimik siyang nag-isip. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa palengke, may maliit na desisyon na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na magbabago sa buhay ng isang simpleng tendera ng turon. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw nang magsimulang maging kakaiba ang galaw sa palengke ng San Roque. Karaniwan sa ganitong oras ay unti-unti pa lamang nagbubukas ang mga stall. May ilang tendera na naglalatag ng gulay sa mesa. May mga nag-aayos ng kahon ng isda habang naglalagay ng yelo. Ang hangin ay may halong amoy ng sariwang gulay, dagat mula sa mga isda at usok ng mga karinderya na nagsisimula ng magluto ng almusal. Sa kanyang maliit na pwesto, abala si Mila sa paghahanda ng turon. Ang mantika ay nagsisimula ng uminit sa kawali. Isa-isa niya inilalagay ang mga binalot na saging habang maingat na iniikot gamit ang sipit. "Magandang umaga," bati ng isang regular na customer na dumaan. "Magandang umaga po," sagot niya habang nakangiti. Mukhang magiging normal na araw lang sana. Ngunit may kakaibang nangyayari sa kabilang dulo ng palengke. May isang grupo ng mga lalaki na papasok sa pangunahing gate. 3 sa kanila ay nakasuit. May 2 may hawak na folder at clipboard. May isa naman na tila nag-uutos habang nakatingin sa paligid. Kasama nila ang 2 lalaki na naka-uniform ng munisipyo. Napansin agad sila ng mga tendera ng gulay. "Uy, sino yan?" bulong ni Aling Pasing. Napatingin si Nena mula sa kanyang stall. "Parang mga opisyal." Habang papalapit ang grupo, unti-unting tumitigil ang ibang tendera sa kanilang ginagawa. Ang dating maingay na palengke ay parang bahagyang humina ang ingay. Hindi pangkaraniwan ang ganitong eksena. Isa sa mga nakasuit ang nagsalita. "Magandang umaga po," sabi niya habang nakatingin sa paligid. May hawak siyang papel. "Taga city office po kami." Lalong nagkatinginan ng mga tendera. Lumapit si Aling Pasing. "Ano po iyon?" Sumagot ang isang lalaki na mukhang abogado. "May gagawin lang po kaming inspeksyon sa lugar." "Inspeksyon?" ulit ni Nena. Tumango ang lalaki. "May bagong may-ari na po kasi ang lupang kinatatayuan ng palengke." Parang may biglang bumagsak na bato sa gitna ng usapan. "Bagong may-ari?" tanong ni Lorna. "Opo," sagot ng abogado. "May investor po na bumili ng buong property." Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Parang walang gustong magsalita. Hanggang sa may isang tendera ng isda ang biglang napasigaw. "Ano?" Biglang nag-ingay sa palengke. "Paano na kami? Anong mangyayari sa pwesto namin? Paaalisin ba kami?" Sunod-sunod ang tanong mula sa iba't ibang stall. Sa kanyang pwesto, narinig ni Mila ang lahat. Napahinto siya sa pag-ikot ng turon sa kawali. "Bagong may-ari?" bulong niya. Unti-unti siyang lumapit sa kumpol ng mga tendera. Ang mga opisyal ay patuloy na naglalakad sa loob ng palengke habang nagtatala sa kanilang clipboard. Sinusukat nila ang mga stall. Tinitingnan ang istruktura ng bubong. May isa pang kumukuha ng litrato gamit ang tablet. Mas lalo itong nagdulot ng kaba sa mga tendera. Lumapit si Nena sa isa sa mga opisyal. "Sir, totoo po bang may bumili ng palengke?" Tumango ang lalaki. "Opo, malaking kumpanya po ang nakabili. Bilyonaryong investor." Lalong nagkagulo ang mga tao. "Bilyonaryo? Sigurado ipapagawa na to. Baka mall nang ipalit. Paano na kami?" Sa bawat salitang naririnig ni Mila, mas lalo lang siyang kinakabahan. Napatingin siya sa kanyang maliit na stall, sa luma niyang mesa, sa kawali na matagal niya nang ginagamit. Ito lang ang kabuhayan niya. Kung mawawala ito, hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Habang abala ang mga tendera sa pagtatanong sa mga opisyal, may isang taong tahimik lang na nakaupo sa gilid ng palengke. Ang matandang lalaki. Nandoon siya sa parehong bangko. Tahimik. Nagmamasid. Sa harap niya ay ang paper bag ng turon na ibinigay ni Mila kanina. Kumakain siya habang pinapanood ang kaguluhan sa paligid. Parang hindi siya nagugulat.
Parang matagal niya nang alam ang mangyayari. Napansin ni Mila mula sa malayo. Habang ang ilang tendera ay halos magpanik na, ang matanda ay kalmado lang. Lumapit si Mila sa kanya. "Lolo," sabi niya. Napatingala ang matanda. "Bakit po parang kalmado niyo lang?" Ngumiti ang matanda ng bahagya. Ano bang nangyayari?" "May bagong may-ari na daw po ang palengke," sabi ni Mila. "Baka paalisin kami." Tumingin ang matanda sa paligid, sa mga tendera na nag-aalala, sa mga opisyal na patuloy na nag-i-inspeksyon, sa lumang bubong ng palengke. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mila. "Natatakot ka?" Tumango si Mila. "Opo. Kung mawawalan po ako ng pwesto, hindi ko po alam kung paano ako kikita." Tahimik ang matanda sandali, parang may iniisip. Pagkatapos ay kumagat siya sa turon. Habang umunguya siya, tumingin siya sa malayo kung saan naglalakad ang mga abogado. May isa sa kanila ang sandaling napatingin sa matanda. Ngunit mabilis ding umiwas ang tingin. Parang may lihim na pagkakaintindihan. Hindi naman niya napansin ni Mila. "Lolo," sabi niya, "sa tingin niyo po ba, paalisin kami?" Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti siya. "Minsan," sabi niya, "kapag may bagong may-ari, may bagong simula rin." Hindi masyadong naintindihan ni Mila ang ibig niyang sabihin. Ngunit kakaiba ang kanyang boses. Parang may kumpiyansa. Sa kabilang bahagi naman ng palengke, patuloy ang kaguluhan. "Hindi pwedeng basta na lang kaming paalisin," sigaw ng isang tendera. "May kontrata kami dito." Ang isa sa mga abogado ay nagtaas ng kamay. "Pakahinahon po," sabi niya. "Wala pong desisyon kung anong mangyayari sa mga stall." Ngunit hindi iyon sapat para pakalmahin ang mga tendera. Mas lalo lang silang kinabahan. Ang iba ay nagbubulungan na. Ang iba ay nag-iisip na kung saan sila lilipat. Ang iba naman ay nagagalit. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang tahimik na kumakain ng turon. Habang ang isang simpleng tendera naman ay nakaupo sa tabi niya, nag-aalala sa hinaharap. At sa loob ng isip ng matanda, parang may unti-unting nabubuong plano. Isang plano na magbabago sa kapalaran ng buong palengke. Magulo ang palengke ng San Roque ng araw na iyon. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na puno ng sigawan ng presyo at tawanan ng mga tendera. Ngayon ay may mga kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang iba ay nakapamewang habang nakatingin sa mga opisyal na patuloy na naglalakad sa loob ng palengke. May mga lalaki na nakasuit na hawak ang mga folder at patuloy na nagtatala ng kung ano-ano. Ang amoy ng isda, gulay at pritong pagkain ay naroon pa rin. Ngunit tila hindi iyon napapansin ng mga tao dahil sa kaba. Sa kanyang maliit na pwesto, abala si Mila sa pag-aayos ng mga turon. Ngunit hindi na siya kasing sigla ng dati. Paminsan-minsan ay napapabuntong hininga siya. "Paano na kaya kung mawala tong pwesto?" Bulong niya habang inaayos ang tray. Sa paligid niya, patuloy ang usapan ng mga tendera. "Sigurado, ipapasara to," sabi ni Nena habang nakapamewang. "Baka ipagawa pa nga nilang mall," sagot naman ni Lorna. "Naku, saan tayo mapupunta niyan? Wala na tayong kabuhayan." Napailing si Mila. Hindi niya gustong makinig sa ganong usapan, pero hindi niya rin maiwasan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay kumuha siya ng 2 turon mula sa tray. Nasanay na siya. Araw-araw ay nilalagay niyang turon sa maliit na paper bag para sa matandang lalaki. Hindi niya alam kung bakit pero parang naging parte na yon ng kanyang routine. Maingat niyang nilagay ang 2 turon sa bag. Pagkatapos tumingin siya sa kabilang dulo ng palengke. Sa lumang bangko malapit sa pader kung saan palaging nakaupo ang matanda. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siya doon. Napakunot ang noon ni Mila. Muli siyang tumingin. Baka lang hindi niya agad napansin. Ngunit wala talaga. Ang bangko ay walang laman. Napatingin siya sa paligid. Baka naglakad lang? Bulong niya. Karaniwan tahimik lang matanda sa bangkong yon.
Hindi to masyadong umaalis sa lugar, kaya medyo nagtaka siya. Lumapit si Lorna sa stall niya. "Mila?" sabi nito. "Opo, nakita mo ba yung matandang pulubi mo?" Napatingin naman si Mila. "Hindi po." Napangisi si Lorna. "Nako, baka natakot sa inspeksyon." Napatawa si Nena sa kabilang stall. "O baka nahuli na." Hindi naman sumagot si Mila. Sa halip muli siyang tumingin sa bangko. Parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag. Hindi naman niya kaano-ano ang matanda, ngunit nasanay na siyang makita ito araw-araw. Parang kulang ang palengke kapag wala ito. Humawak siya sa paper bag na may turon. Pagkatapos ay lumabas siya sa kanyang stall. "Sandali lang po," sabi niya sa mga customer. Naglakad siya papunta sa bangko. Tahimik ang sulok na yon kumpara sa gitna ng palengke. May ilang kahon ng gulay na nakapatong sa gilid. May lumang poster sa pader na halos kupas na. Ngunit wala ang matanda. Umupo si Mila sa bangko. Tumingin siya sa kanan. Tumingin sa kaliwa. Wala. "Lolo?" Mahina niyang tawag. Ngunit walang sumagot. Narinig lamang niya ang malayong ingay ng palengke. Napabuntong hininga siya. Siguro umalis lang. Tumayo siya at naglakad pa ng konti sa paligid. Dumaan siya sa stall ng isda. "Kuya," sabi niya sa tendero. "May nakita po ba kayong matandang nakaupo kanina sa bangko?" Napakamot sa ulo ang tendero. "Pulubi ba kamo?" "Opo." "Ay, hindi ko napansin, iha." Nagpasalamat si Mila at nagpatuloy sa paghanap. Lumapit siya sa karinderya sa kanto. "Ate, may nakita po ba kayong matandang lalaki na nakaupo kanina doon?" Umiling ang babae. "Ay, hindi ko napansin." Mas lalo siyang nagtaka. Ang bilis naman niyang nawala. Bulong niya. Unti-unti siyang bumalik sa bangko. Tahimik ang lugar. Walang tao. Umupo siyang muli. Nasa kamay pa rin niya ang paper bag na may turon. Habang nakaupo sila, napatingin siya sa kahoy na upuan. At doon may napansin siya. Isang maliit na bagay na kumikislap sa liwanag ng araw. Napakunot ang noon niya. "Huh?" Dinampot niya ito. Isang lumang barya. Hindi yon ordinaryong barya. Mukhang luma na. Medyo kupas ang kulay. Parang matagal nang nasa bulsa ng kung sino man. Inikot-ikot niya ito sa kanyang daliri. "Sa kanya kaya to?" Bulong niya. Wala siyang ibang maisip kung kanino yung galing. Malinaw na doon nakaupo ang matanda kanina. At wala namang ibang tao sa sulok na yon. Tinitigan niya ang barya. May kakaibang pakiramdam. Parang may ibig sabihin. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Iniwan niya kaya to? Bulong niya. Sa malayo naririnig niya ang patuloy na kaguluhan sa palengke. "May meeting daw mamaya. Lahat ng tendera papatawag. May announcement." Ngunit si Mila ay nakaupo lamang doon sa bangko. Tahimik. Hawak ang lumang barya. Sa loob ng kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam. Parang may nawawala. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalala. Hindi naman niya kaibigan ng matanda. Hindi rin niya kilala. Ngunit sa mga araw na dumaan, nasanay na siyang makita ito. Tahimik, nakangiti, kumakain ng turon. "Lolo?" Mahina niyang sabi ngunit walang sumagot. Tanging ang hangin lamang dumaan sa makipot na sulok ng palengke. Ipinikat niya sandali ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumayo siya. Inilagay niya ang lumang barya sa bulsa ng kanyang apron. "At least, may iniwan kayo," bulong niya. Hindi niya alam na ang maliit na bariyang iyon ay simula ng napakalaking pagbabago ng kanyang buhay. At sa mga susunod na araw, ang pagkawala ng matandang pulubi ay magdudulot ng isang revelasyon na magpapayanig sa buong palengke ng San Roque. Maagang maaga pa lamang ay may kakaibang pakiramdam na sa palengke ng San Roque. Karaniwan sa ganitong oras ay masigla na ang mga tendera. May nagtatawanan, may nagkakwentuhan habang naglalatag ng paninda. Pero ngayong araw, halos lahat ay seryosong mukha.
May mga bulungan, may mga nag-aalala, may mga nagkakalkula ng pera habang nakapamewang sa kanilang stall. Sa maliit na pwesto ni Mila, abala siya sa pag-aayos ng kanyang turon, ngunit hindi siya makapag-focus. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa bulsa ng kanyang apron. Doon niya nilalagay yung lumang barya na nakita niya sa bangko kahapon. Nasa na kaya si Lolo? Bulong niya. Simula kahapon ay hindi niya na ito nakita. Wala na ito nakaupo sa lumang bangko. Wala na rin tahimik na kumakain ng turon sa sulok ng palengke. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may lungkot siyang nararamdaman. Habang iniisip niya yon, may biglang sumigaw mula sa gitna ng palengke. Mga tendera. Napalingon ang lahat. Sa mga lalaki na ka-uniform ng munisipyo ang nakatayo sa gitna ng daanan. May hawak siyang megaphone. "Pakiusap po," sabi niya. Ang lahat ng may stall sa palengke pumunta sa gitna para sa isang mahalagang anunsyo. Agad na nagkatinginan ng mga tendera. "Ayan na," bulong ni Nena. "Sigurado ako tungkol na yan sa bagong may-ari," sagot ni Lorna. May kaba sa boses ng mga tao. Unti-unting iniwan ng mga tendera ang kanilang stall. May nagtakip ng kanilang paninda. May nag-iwan ng kamag-anak para magbantay. Si Mila nagpunas muna ng kamay sa kanyang apron bago lumabas ng stall. Ang amoy ng mantika at asukal mula sa kanyang turon ay nananatili pa rin sa hangin. Lumapit siya sa kumpol ng mga tendera. Sa gitna ng palengke ay may maliit na espasyo kung saan nagtipon ang lahat. May mga lalaki nakasuit na nakatayo sa harap. Kasama nila ang ilang opisyal ng munisipyo. Halos lahat ng tendera ay naroon. Mga tendera ng gulay, tendera ng isda, mga nagbebenta ng karne, mga nagtitinda ng merienda. Mahigit 50 tao ang nagtipon sa maliit na espasyo. Maingay ang bulungan. Sigurado pa aalisin talaga tayo. Baka ipasarang palengke. Paano na tayo niyan? Nasa likod si Mila, tahimik lang. Habang naghihintay ang lahat, isa sa mga nakasuit ang lumapit sa harap. Matangkad siya, may hawak na folder. Malinis ang kanyang buhok at mukhang seryoso. Itinaas niya ang kamay. "Magandang umaga po sa inyong lahat." Unti-unting tumahimik ang mga tao. "Nandito po kami ngayon para ipaalam sa inyo ang isang mahalagang balita tungkol sa palengke ng San Roque." May narinig na malalim na buntong hininga mula sa likod. Nagkatinginan ng mga tendera. Nagpatuloy ang lalaki. "Ang lupang kinatatayuan ng palengke ay opisyal nang nabili ng isang investor." Agad na nagkaroon ng ingay sa crowd. "Totoo pala? Sinabi ko na sa inyo eh, patay na tayo." Itinaas muli ng lalaki ang kanyang kamay. "Pakiusap po, makinig muna kayo." Unti-unting tumahimik ang mga tendera. "Ang bagong may-ari ng palengke," sabi niya, "ay isang kilalang negosyante. Isang bilyonaryong investor." Parang may malamig naman na hangin na dumaan sa grupo. "Bilyonaryo? Sigurado ipapagawa to. Mall na to. Wala na tayong pwesto." Sunod-sunod ang sigawan. Sa likod napahawak si Mila sa kanyang apron. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. "Bilyonaryo?" bulong niya. Hindi niya alam kung bakit pero mas lalo siyang kinabahan. Sa isip niya kapag bilyonaryong bumili ng palengke, sigurado may malaking plano ito. At kadalasan, ang mga maliliit na tendera ang unang nawawala sa ganitong pagbabago. Lumapit si Nena kay Mila. "Nako Mila," sabi nito, "baka mawala na tayo ng pwesto nito." Tahimik lang si Mila. Hindi siya makakasagot. Sa harap ay nagpatuloy ang lalaki sa pagsasalita. "Sa ngayon, wala pa pong penal na desisyon kung anong mangyayari sa mga stalls." Ngunit hindi pa rin kumalma ang mga tendera. "Hindi pwedeng basta na lang kaming paalisin. Matagal na kami dito. Dito kami nabubuhay." Ang iba ay halos umiiyak na. Ang iba naman ay galit. Si Mila, tahimik lang. Napatingin siya sa lumang bubong ng palengke. Sa mga stall na matagal nang naroon. Sa mga taong araw-araw niyang nakikita. Ito ang kanyang mundo.
Kung mawawala ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Unti-unti niyang hinawakan ang bulsa ng kanyang apron. Naroon pa rin ang lumang barya na naiwan ng matanda. Bigla niyang naaalala ang sinabi nito noong isang araw. Minsan kapag may bagong may-ari, may bagong simula rin. Napapikit siya sandali. Lolo, sana tama kayo. Bulong niya. Sa harap ng crowd nagsalitang muli ang lalaki. Sa mga susunod na araw, sabi niya, magkakaroon po ng meeting kasama ang bagong may-ari. Doon po ipapaliwanag ang plano para sa palengke. Mas lalo pang nagkaroon ng bulungan ng mga tendera. Sa likod ng grupo, si Mila ay tahimik lang na nakatayo. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Parang may malaking bagay na mangyayari. Isang bagay na magbabago sa buhay ng lahat sa palengke. At sa gitna ng kaba at bulungan ng mga tendera, isang simpleng tendera ng turon ang tahimik na nagdarasal na sana hindi matapos ang kanyang pangarap sa maliit na stall na yon. Mainit ang araw ng sumunod na umaga sa palengke ng San Roque. Ngunit kahit mainit ang panahon, hindi iyon ang dahilan kung bakit maraming tendera ang pawis na pawis. May kakaibang tensyon sa hangin. Halos lahat ay naghihintay. Simula pa kaninang umaga, usap-usapan na ang mga tendera ang balitang may darating na bagong may-ari ng palengke. Ang parehong bilyonaryong investor na binanggit sa meeting kahapon. Sa kanyang maliit na pwesto, tahimik na nagpiprito ng turon si Mila. Ang mantika ay kumukulo sa kawali habang dahan-dahan niyang inikot ang mga turon gamit ang sipit. Ang matamis na amoy ng saging at asukal ay kumakalat sa paligid. Ngunit kahit ginagawa niya ang kanyang trabaho, halatang wala na ang isip niya sa pagluluto. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa lumang bangko sa gilid ng palengke. Wala pa rin ang matanda. 2 araw na siyang hindi nagpapakita. May kung ano ng lungkot sa dibdib ni Mila. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman niya kaano-ano ang matanda. Ngunit nasanay na siya sa presensya nito. Sa tahimik nitong ngiti. Sa simpleng salamat kapag binibigyan siya ng turon. Napabuntong hininga siya. Nasa na kaya si Lolo? Bulong niya. Habang iniisip niya yon, biglang may sumigaw mula sa gate ng palengke. Uy, tignan niyo yon! Napalingon ng maraming tendera. May ilang mamimili rin na napahinto sa paglalakad. Sa labas ng palengke, may paparating na convoy ng mga sasakyan. 3 itim na SUV. Makintab, malalaki, halatang mamahalin. Ang kanilang makina ay maririnig kahit mula sa loob ng palengke. Unti-unti silang pumasok sa harap ng gate, parang may eksena sa pelikula. Ano yun? Bulong ni Lorna. Napalapit si Nena sa gilid ng stall. Nako, baka sila na yun. Mabilis na kumalat ang balita. Dumating na daw. Yung bagong may-ari. Bilyonaryo daw. Ang mga tendera ay unti-unting nagtipon malapit sa entrance ng palengke. Maging si Mila ay napahinto sa kanyang ginagawa. Pinatay muna niya ang apoy ng kalan. Pagkatapos ay nagpunas ang kamay sa kanyang apron. Lumabas siya ng stall at sumilip sa kumpol ng mga tao. Ang unang SUV ay tumigil sa harap ng palengke. Bumaba ang isang lalaki na nakasuit. May hawak siyang tablet. Pagkatapos ay bumaba pa ang 2 lalaki mula sa ibang sasakyan. Mukhang mga assistant o bodyguard. Tahimik ang mga tendera habang nanonood. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng pangalawang sasakyan. Lahat ay napatingin. Dahan-dahang bumaba ang isang matandang lalaki. Nakasuit siya. Malinis ang kanyang buhok. Maayos ang postura. May hawak siyang baston na mukhang mamahalin. Tahimik ang buong palengke. Parang biglang huminto ang oras. Napakunot ang noon ni Mila habang nakatingin sa lalaki. May kung anong pamilyar. Hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad ang matandang lalaki papunta sa loob ng palengke, sinusundan siya ng mga assistant. May mga nagbubukas ng daan. May mga nagbubulungan. Siya ba yun? Parang kilala kong mukha. Ang yaman naman ng dating. Habang papalapit siya sa gitna ng palengke, biglang tumigil si Mila sa paghinga.
Nanlaki ang kanyang mga mata, parang may kidlat na dumaan sa kanyang isip. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hindi pwede. Napahawak siya sa gilid ng mesa ng isang stall. Ang matandang lalaking iyon. Ang mukha, ang mga mata, ang paraan ng kanyang pagngiti. Parehong pareho. Lolo? Mahina niyang sabi. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siya ng kaunti sa crowd. Mas malinaw niya nakita ang mukha ng lalaki ngayon. Wala nang gusot na buhok. Wala nang lumang damit. Wala nang itsura ng pulube. Sa halip, may isang matikas na negosyante na nakatayo sa gitna ng palengke. Ngunit walang duda, siya yon. Ang matandang lalaking pinapakain niya ng turon. Siya. Napahawak si Mila sa dibdib. Hindi siya makapaniwala. Siya? Sa paligid niya narinig niya ang mga bulungan ng mga tindera. Siya ang investor? Ang bilyonaryo? Grabe. Ngunit si Mila ay parang wala nang naririnig. Ang mundo niya ay parang umiikot. Habang ang matandang lalaki patuloy na naglalakad sa loob ng palengke, tahimik, may maliit na ngiti sa kanyang labi. At sa isang sandali, napatingin siya sa direksyon ni Mila. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang segundo lamang, ngunit sapat na iyon. Bahagya siyang ngumiti. Ang parehong ngiti na nakikita ni Mila tuwing kumakain ito ng turon sa bangko. At doon, tuluyang naintindihan ni Mila ang lahat. Ang matandang pulube, ang tahimik na lalaki sa bangko, ang taong araw-araw niyang pinapakain ng turon, ang taong nag-iwan ng lumang barya, siya pala. Ang bilyonaryong bumili ng buong palengke. Nananatili nakatayo si Mila sa gitna ng crowd. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit lang ang isang tanong. Paano nangyari to? At sa gitna ng tahimik na kaguluhan sa palengke, nagsimula ang isang revelasyon na magbabago sa buhay ng lahat ng tendera sa San Roque. Parang tumigil ang buong palengke ng San Roque. Ang dating maingay na lugar na puno ng tawaran at sigawan ay biglang natahimik. Sa gitna ng palengke nakatayo ang matandang lalaki na kanina lamang ay bumaba mula sa mamahaling sasakyan. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang pulube. Nakaayos ang kanyang buhok. Malinis ang kanyang suit. May baston siyang hawak na mukhang mahal. Sa likod niya ay nakatayo ang ilang lalaking nakasuit din, mga assistant at bodyguard. Ang mga tendera ay nagkakatipon sa paligid. Ang iba ay nakapamewang. Ang iba ay nagbubulungan. Ang iba naman halatang kinakabahan. Sa likod ng crowd, nakatayo si Mila. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita. Ang taong ilang araw niyang pinapakain ng turon. Ang taong tahimik na nakaupo sa lumang bangko. Siya pala ang bilyonaryong investor. Napahawak siya sa kanyang apron. Hindi ko pa rin maintindihan. Bulong niya. Sa harap ng mga tindera, may lumapit pa sa akin na kasuit na may hawak na mikropono. Isa siya sa mga abogado na dumating noong inspeksyon. Magandang umaga po sa inyong lahat, sabi niya. Tahimik ang crowd. Halos lahat ay nakatingin sa matandang lalaki sa kanyang tabi. Ngayon po, patuloy ng lalaki. Ipapakilala namin sa inyo ang bagong may-ari ng lupang kinatatayuan ng palengke ng San Roque. May ilang tendera na napabuntong hininga. May iba naman na napalunok. Siya po ay isang kilalang negosyante sa bansa, sabi pa ng lalaki. May-ari ng ilang malalaking kumpanya. Isa sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas. Huminto siya sandali, pagkatapos ay ngumiti. Ipinapakilala ko po sa inyo, si Don Alejandro Villarreal. Biglang nagkaroon ng bulungan sa crowd. Villarreal? Yung may-ari ng construction company? Yung bilyonaryo sa TV? Grabe. Sa likod ng crowd napalunok si Mila. Don Alejandro. Ngayon niya lang narinig ang buong pangalan ng matanda. Ngunit kahit na nakasuit at maayos ng itsura nito, walang duda. Siya pa rin ang matandang nakaupo sa bangko. Siya pa rin ang taong kumakain ng turon araw-araw.
Lumapit si Don Alejandro sa harap ng crowd. Tahimik ang lahat habang tinitingnan siya. Kinuha niyang mikropono mula sa abogado. Ang kanyang boses ay malalim ngunit kalmado. Magandang umaga sa inyong lahat. May kakaibang dignidad sa paraan ng kanyang pagsasalita. Hindi siya sumisigaw, ngunit malinaw ang bawat salita. Ako si Don Alejandro Villarreal, ang bagong may-ari ng palengke na to. Muli nagkaroon ng bulungan ng crowd. May ilang tindera na halatang kinakabahan. Ang iba naman, pilit nang humingiti. Ngunit nagpatuloy si Don Alejandro. Siguro'y nagtataka kayo kung bakit ko binili ang palengke nito. Tumigil siya sandali. Tumingin siya sa paligid, sa mga lumang stall, sa mga tindera na matagal na nagtatrabaho doon. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi inaasahan ng lahat. Bago ko binili ang palengke na to, matagal na akong pumunta dito. Nanlaki ang mga mata ng ilang tindera. Napakunot ang noon ni Nena. Anong ibig niya sabihin? Ngunit nagpatuloy si Don Alejandro. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang pulube. Parang may sumabog na bulungan sa crowd. Ha? Pulube? Imposible. Sa likod ng crowd napapikit si Mila sandali. Alam niya ang sinasabi nito. Siya mismo ang nakakita. Ngunit para sa ibang tendera, parang imposible iyon. Tumango si Don Alejandro. Oo, nagkukunwari akong pulube. Tahimik ako nakaupo sa gilid ng palengke. Pinagmamasdan ko kung paanong tratuhin ng mga tao ang isang taong walang pera. Tahimik ang paligid. Ang mga tindera ay nagkatinginan. May mga mukhang nahihiya. May mga mukhang naguguluhan. Sa mga araw na yon, patuloy ni Don Alejandro. Marami ako natututunan. May mga taong umiwas sa akin. May mga taong tumawa. May mga taong nagkunwaring hindi ko nakikita. Unti-unting yumuko ang ilang tendera. Parang alam nila kung sino ang tinutukoy. Ngunit pagkatapos ng umite si Don Alejandro, pero may liham din nagpakita sa kabutihan, tahimik ang crowd. Habang nagsasalita siya, napatingin siya sa direksyon ni Mila. Saglit lamang. Ngunit sapat na yon para mapansin niya. Napayuko si Mila, parang nahihiya. Sa paligid ay may mga tindera na biglang nagbago ang kilos. Si Nenay mabilis na lumapit sa harap. Don Alejandro, sabi niya, pasensya na po kung hindi naman kayo nakilala noon. Biglang naging malambing ang boses niya. Si Lorna naman ay biglang umiti. Kung alam lang po namin na kayo pala yon. Ang iba pang tendera ay mabilis ding sumapit. Don Alejandro, welcome po sa palengke. Napakaswerte namin na kayo ang bagong may-ari. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang. Napansin niyo ni Mila. Ang parehong mga tendera na tumatawa sa matanda noon, ngayon ay halos mag-unahan na sa pagiging mabait. Napabuntong hininga siya. Ganun talaga ako, bulong niya. Sa gitna ng crowd, tahimik lang na nakatayo si Don Alejandro. Parang alam niya na mangyayari iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang napupunta kay Mila. Sa simpleng tendera ng turon ay hindi nagbagong ugali kahit hindi niya alam kung sino siya. At habang nagtatapos ang kanyang pagsasalita, may isang bagay na malinaw sa isip ni Don Alejandro. Sa buong palengke na yon, may isang taong tunay na nakita ang kanyang pagkatao, hindi lamang ang kanyang pera, hindi ang kanyang pangalan, kundi ang isang matandang lalaking gutom. At malapit niya nang ipakita sa lahat kung gaanong kalaking halaga ng kabutihang iyon. Tahimik ang buong palengke ng San Roque. Ang mga tindera na kanina lamang ay maingay at nagbubulungan ay ngayon halos hindi na gumagalaw. Sa gitna ng palengke nakatayo si Don Alejandro Villarreal. Ang kanyang mga assistant ay nakapwesto sa likod niya, habang ang mga tindera naman ay nakapalibot sa kanya. May mga nakapamewang, may mga nakayuko, may mga pilit na nakangiti.
Ngunit karamihan sa kanila ay kinakabahan. Sa likod ng crowd, tahimik na nakatayo si Mila. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa apron. Hindi pa rin siya sanay sa ideya na ang matandang pinapakain niya ng turon ay isang bilyonaryo na pala. Parang panaginip. Habang tahimik ang lahat, muling nagsalita si Don Alejandro. Sa mga araw na nagkunwari akong pulube dito sa palengke, huminto siya sandali. Tumingin siya sa paligid. Sa mga tindera na matagal niya nang pinagmamastan. Marami akong nakita. Marami akong natutunan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw. At bawat salita ay naririnig ng lahat. May mga taong tumingin sa akin na parang wala akong halaga. May ilang tindera ang napayuko. Parang alam nila kung sino ang tinutukoy. May mga taong tumawa. May mga taong umiwas. Ang mga salita ay parang mabigat na bato na bumabagsak sa crowd. Tahimik ang lahat. Ngunit pagkatapos ay bahagyang umiti si Don Alejandro. Pero may ilan din na nagpakita ng kabutihan. Napatingin ang mga tendera sa isa't isa. Parang lahat ay umaasang sila ang tinutukoy. May ilang biglang tumuwid ang postura. Ang iba naman ay pilit na umiti. Ngunit nagpatuloy si Don Alejandro. Hindi marami. Iilan lang. Ang mga mata niya ay muling naglibot sa crowd. Tahimik, mapagmasid. Habang ginagawa niya iyon, ramdam ni Mila na parang lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit. Parang may mangyayari. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa lahat ng araw na narito ko, sabi ni Don Alejandro, ilang tao lang ang lumapit sa akin. Hindi para pagtawanan, hindi para palayasin, kundi para tumulong. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. At isa sa mga taong iyon, unti-unti naging mas tahimik ang crowd. Halos walang gumagalaw. Lahat ay naghihintay. Ay isang simpleng tendera ng turon. Parang may malamig na hangin na dumaan sa buong palengke. Biglang nagkatinginan ng mga tendera. Tendera ng turon? Si Mila ba yun? Hindi naman siguro. Sa likod ng crowd napahawak si Mila sa dibdib. Parang hindi siya makahinga. Hindi pwede. Bulong niya. Ngunit nagpatuloy si Don Alejandro. Araw-araw, kapag natitira ang kanyang paninda, binibigyan niya ako ng turon. Tahimik ang buong palengke. Parang walang gustong magsalita. Habang nagsasalita si Don Alejandro, ang kanyang mga mata ay unti-unting napunta sa direksyon ni Mila. Hindi niya alam kung sino ako. Hindi niya alam na may pera ako. Hindi niya alam na ako ang bibili ng palengke. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang lalong nagpatahimik sa lahat. Tumulong siya dahil lang sa nakita niyang gutom ang isang tao. Sa sandaling yon, halos lahat ng mata sa palengke ay napunta kay Mila. Si Nenay napalingon. Si Lorna ay nakapakunot ang noo. Si Mila nga, bulong ni Aling Pasing. Si Mila naman ay parang gusto nang lumubog sa lupa. Hindi siya sanay na pinapansin ng maraming tao, lalo na sa ganitong sitwasyon. Dahan-dahan lumapit si Don Alejandro ng kaunti sa crowd. Mila, sabi niya. Halos hindi marinig ang boses ni Mila nang sumagot. Po, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ngumiti si Don Alejandro, ang parehong ngiti na nakikita niya noon sa bangko. Salamat sa turon. May ilang tindera na napanganga, ang iba naman ay napapailing. Hindi nila akalain na ang simpleng bagay na iyon ay magiging mahalaga. Sa paligid nagsimula ang mga bulungan. Si Mila pala? Grabe, kung alam lang natin. Ngunit si Mila ay hindi na nakikinig sa kanila. Nakatingin lang siya kay Don Alejandro. Ang parehong matandang lalaki na tahimik na kumakain ng turon sa gilid ng palengke. Ngunit ngayon, isa na siyang bilyonaryo na may hawak ng kapalaran ng lahat sa palengke. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nagsalita si Don Alejandro. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyong lahat kung ano ang ibig sabihin ng kabutihan. Tahimik ang crowd. Parang lahat ay naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Si Mila ay halos hindi humihinga.
Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Sa buong palengke, walang nagsasalita. Lahat ay nakatingin kay Don Alejandro at lahat ay naghihintay. Kung ano ang gagawin niya sa simpleng tendera ng turon na tumulong sa kanya. Noong siya ay mukhang walang halaga. Tahimik pa rin ang palengke ng San Roque. Matapos sabihin ni Don Alejandro ang tungkol kay Mila, parang wala nang gustong magsalita. Ang mga tendera na kanina ay nagbubulungan, ngayon ay nakatingin lamang sa kanya. Ang hangin sa loob ng palengke ay mabigat. Ang amoy ng isda, gulay at pritong pagkain ay naroroon pa rin. Ngunit tila walang nakakapansin dahil lahat ay abala sa paghihintay sa susunod na sasabihin ng bilyonaryo. Sa likod ng crowd, si Mila ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa apron. Pakiramdam niya ay parang mainit ang kanyang mukha. Hindi siya sanay na pinapansin ng maraming tao, lalo na sa harap ng buong palengke. Habang tahimik ang lahat, muli nagsalita si Don Alejandro. Ngayon, sabi niya habang tumitingin sa paligid. Gusto kong sabihin sa inyo, ang plano ko para sa palengke na ito. Biglang naging alerto ang mga tendera. Ang iba ay napalunok, ang iba naman ay napapikit sandali. Ito na ang sandali na kinatatakutan nila. Huminga ng malalim si Don Alejandro. Pagkatapos ay itinuro niya ang lumang bubong ng palengke. Ang mga yero ay kalawangin na. May ilang butas na tinatakpan lamang ng plastik. Matagal nang nakatayo ang palengke na ito, sabi niya. Pero kitang-kita na kailangan na nitong ayusin. Napatingin ang mga tendera sa paligid, sa lumang sahig, sa mga stall na gawa sa kahoy at bakal, sa mga bubong na tumutulo kapag umuulan. Hindi nila maitatanggi. Tama siya. Nagpatuloy si Don Alejandro. Kaya nagdesisyon ako. Huminto siya sandali. Na ipa-renovate ang buong palengke. Parang may sumabog na bulungan sa crowd. Renovate? Papatibagin? Paano na tayo? Ang iba ay napapailing. Ang iba naman ay halatang nag-aalala. Si Nena ay napahawak sa kanyang ulo. Nako, sigurado pa aalisin tayo. Si Lorna naman na pabuntong hininga. Kapag may renovation, wala na tayong pwesto. Unti-unting lumakas ang bulungan. Ang mga tendera ay nagkatinginan. Ang iba ay halos umiiyak na. Sa likod ng crowd, si Mila ay tahimik lang. Ang kanyang puso ay muling bumilis. Kung iparenovate ang palengke, malamang kailangan nilang umalis habang ginagawa iyon. At kung mawalan siya ng pwesto, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ito lang ang kabuhayan niya. Ang maliit niyang stall ng turon. Ang kanyang kawali. Ang kanyang mesa. Ang kanyang pangarap. Sa harap ng crowd, itinaas si Don Alejandro ang kanyang kamay. Pakiusap, sabi niya. Unti-unti namang tumahimik ang mga tendera. Makinig muna kayo. Nagpatuloy siya. Ang renovation ay para gawing mas maayos ang palengke, mas malinis, mas ligtas, mas maganda para sa mga tendera at mamimili. May ilang tendera na nakikinig ng mabuti, ngunit marami pa rin ang nag-aalala. Pero habang ginagawa yon, sabi ni Aling Pasing, saan kami pupunta? Tahimik sandali si Don Alejandro. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Hindi ko kayo basta paaalisin. May ilang tendera na nagkatinginan. Ang plano ko, patuloy niya, ay ayusin ang palengke habang binibigyan pa rin kayo ng pagkakataon na magtinda. Hindi pa rin kumbensido ang lahat. Si Nena ay napapailing pa rin. Madali lang sabihin yan. Bulong niya kay Lorna. Ngunit nagpatuloy si Don Alejandro. Kapag natapos ang renovation, huminto siya sandali. Magkakaroon ng bagong layout ang palengke. Mas maayos na stall. Mas magandang pwesto. Unti-unting naging tahimik ang crowd. Ang ilan ay nagsisimulang umasa. Ngunit ang iba naman ay nag-aalala pa rin. Sa likod ng crowd, si Mila ay nakatingin lamang kay Don Alejandro. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. May halong pag-asa. May halong kaba. Pagkatapos ay muling nagsalita ang bilyonaryo. Pero bago iyon,
Huminto siya. Parang pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. May isang bagay akong gustong gawin. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang buong palengke ay parang naghihintay. May mga tindera na nagpapamewang, may mga nakayuko, may mga nakatingin lamang sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti si Don Alejandro. At may espesyal akong plano. Huminto siya sandali para sa isang tao. Biglang nagkaroon ng bulungan sa crowd. Sino yon? Isa sa atin? Anong ibig niya sabihin? Sa likod ng crowd si Mila ay napahawak sa kanyang dibdib. Parang may kung anong kutob. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit habang nakatingin sa kanya si Don Alejandro, pakiramdam niya ay may mangyayari na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng tahimik na palengke, nagsisimula ng mabuo ang isang desisyon na magbabago sa buhay ng simpleng tendera ng turon. Tahimik ang buong palengke ng San Roque. Matapos sabihin ni Don Alejandro na may espesyal siyang plano para sa isang tao, parang huminto ang lahat. Ang mga tindera ay nagkatinginan. May mga nagbubulungan, may mga nagtataka. Sino kaya? Bulong ni Nena. Baka isa sa mga matagal na dito. Sagot naman ni Lorna. Siguro yung may malaking stall. Sa gitna ng crowd nakatayo si Don Alejandro. Kalmado. Sigurado. Ang kanyang mga matay dahan-dahang naglibot sa paligid. Parang may hinahanap. Sa likod ng mga tindera si Mila ay tahimik lamang. Pakiramdam niya ay parang masyadong mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi nila alam kung bakit. May kakaibang kaba, may kakaibang kutob. Habang naghihintay ang lahat, muli nagsalita si Don Alejandro. Sa lahat ng taong nakita ko sa palengke na ito, huminto siya sandali. May isang taong hindi nagbago ang ugali. Tahimik ang crowd. Hindi niya ako tinawanan. Hindi niya ako pinalayas. Hindi niya ako hinusgahan dahil mukhang pulubi ako. Sa bawat salita niya, lalong nagiging tahimik ang paligid. Ang mga tindera ay nakatingin lamang sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangalan na ikinagulat ng lahat. Mila. Parang may hangin na dumaan sa crowd. Sino? Si Mila? Yung nagtitinda ng turot? Napalingon ang lahat sa likod. Si Mila ay parang napako sa kanyang kinatatayuan. Ha? Mahina niyang sabi. Hindi siya makagalaw. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Si Nena ay napanganga. Si Lorna ay napapailing. Si Mila pala, hindi ko akalain. Dahan-dahang ngumiti si Don Alejandro. Mila, sabi niya. Lumapit ka. Pakiramdam ni Mila ay parang nanginginig ang kanyang mga paa. Ngunit dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harap. Habang naglalakad siya, narinig niya ang bulungan ng mga tindera. Grabe, siya pala. Ang swerte naman. Ngunit wala siyang pinapansin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang kay Don Alejandro. Nang makarating siya sa harap, napahawak siya sa apron. Po, mahina niyang sabi. Ngumiti ang matandang bilyonaryo, ang parehong ngiti na nakikita niya noon sa bangko. Mila, sabi niya. Naaalala mo ba noong araw mo kung binibigyan ng turot? Napahiya siya. Opo. Akala mo siguro ay isang pulubi lang ako. Opo. Tumango si Don Alejandro. At hindi mo alam kung sino ako. Opo. Tahimik ang crowd habang nakikinig. Pagkatapos ay nagsalitang muli ang bilyonaryo. Pero kahit hindi mo ako kilala, tinulungan mo pa rin ako. Huminga siya ng malalim. Sa mundo mo ngayon, bihira na ang ganoong kabutihan. Napayuko si Mila. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Para sa kanya, normal lang naman yon. Simpleng pagtulong lang sa isang taong gutom. Ngunit para kay Don Alejandro, malaki pala ang halaga nito. Pagkatapos ay nagbigay ng senyas ang bilyonaryo sa kanyang assistant. Lumapit ang isang lalaki na may hawak na folder. Inabot niya iyon kay Don Alejandro. Binuksan ito ng matanda. Pagkatapos ay tumingin muli kay Mila. Kapag natapos ang renovation ng palengke, sabi niya, magkakaroon ng bagong layout.
Mas maayos na stall, mas magandang pwesto. Tahimik ang crowd, lahat ay nakikinig. Pagkatapos ay sinabi niya ang hindi inaasahan ng lahat. At ang pinakamagandang stall? Sa gitna ng palengke. Huminto siya sa sandali. Ibibigay ko kay Mia. Parang sabay-sabay na napasinghap sa crowd. Ano? Talaga? Yung pinakamagandang stall? Si Nena naman ay napanganga. Si Lorna ay napapailing. Hindi siya makapaniwala. Sa harap, si Mila ay parang hindi makahinga. Po, hindi niya alam kung tama ba ang naririnig niya. Ngunit ngumiti si Don Alejandro. Oo, sayo ang stall na iyon. Ikaw magiging pangunahing tendera ng turon sa bagong palengke. Napahawak si Mila sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Hindi po kailangan. Mahina niyang sabi. Ngunit umiling si Don Alejandro. Kailangan. Dahil ang kabutihan ay dapat ginagantimpalaan. Tahimik ang palengke. Ang mga tendera ay nakatingin lamang kay Mila. Ang simpleng tendera ng turon na dati nilang minamaliit, ngayon ay bibigyan ng pinakamagandang pwesto sa buong palengke. Hindi naman makapaniwala si Mila. Parang panaginip. Ang kaniyang maliit na stall, ang kaniyang simpleng buhay, biglang nagbabago sa harap ng kaniyang mga mata. Habang hawak niya ang papel na binigay ni Don Alejandro, napaluha siya. Salamat po, mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, ang buong palengke ay naging sakse sa kung paanong nagbago ang kapalaran ng isang simpleng tendera ng turon. Lumipas ang ilang buwan, ang dating luma't kalawangin na palengke ng San Roque ay halos hindi na makilala. Kung dati ay tumutulo ang bubong tuwing umuulan, ngayon ay matibay na bakal at makintab na yero ang nakalagay sa itaas. Kung dati ay makipot at madilim ang mga daanan, ngayon ay maluwag at maliwanag na. May bagong ilaw, may malinis na sahig, may maayos na mga stall na magkakapareho ang disenyo. Ang amoy ng palengke ay nagbago rin. Nandun pa rin ang halimuyak ng sariwang gulay, isda at karne. Pero ngayon ay may halong amoy na ng bagong pintura at bagong kahoy. Mas maaliwalas, mas maayos, mas buhay ang buong lugar. At sa gitna ng buong palengke, may isang stall na palaging puno ng tao. Ang stall ni Mila. Mainit na turon, masigla niyang sigaw. Ang kanyang stall ay mas malaki na ngayon. Mas maayos na mesa. May mas display kung saan nakalagay ang bagong pritong turon. May maliit pang signboard sa taas na may nakasulat. Mila's Special Turon. May pila ng mga customer sa harap. Isa nga po. 3 po. Pang-uwi po, 5. Mabilis ang galaw ni Mila. Mas sanay na siya ngayon. Mas kumpiyansa, mas masaya. Habang inaabot niya ang paper bag ng turon sa isang customer, napangiti siya. Hindi pa rin siya makapaniwala kung paanong nagbago ang kanyang buhay. Dati maliit lang ang kanyang pwesto sa gilid ng palengke. Halos walang pumapansin. Minsan pa nga tinatawanan siya ng ibang tendera. Ngunit ngayon isa na siya sa pinaka-busy na staff sa buong palengke. Lumapit ang isang batang babae sa kanyang stall. Ate, ang sarap po ng turon ninyo, sabi nito. Napangiti si Mila. Salamat. Paborito po ito ng mama ko. Talaga? Sabihin mo bumalik kayo ha? Tumango ang bata at tumakbo pabalik sa kanyang ina. Habang pinagmamasdan niya iyon, napangiti naman si Mila. Sa kabilang stall naroon naman si Nena. Ngunit iba na ang itsura ng kanyang pwesto ngayon. Mas maayos na, mas malinis, mas malaki kaysa dati. Nagbebenta na siya ngayon ng iba't ibang kakanin. Biko, sapin-sapin at kutsinta. Napansin niya si Mila. Oy, Mila! Sigaw niya. Opo? Ang haba na naman ng pila mo. Napangiti si Mila. Salamat po sa mga customer. Lumapit si Lorna mula sa kabilang stall. May bago na rin siyang pwesto ng gulay. Mas maayos, mas malinis. Hindi na talaga matatalo ang turon mo, sabi niya habang tumatawa. Napailing si Mila. Salamat po.
Hindi niya inakala na darating ang araw na ganito ang magiging usapan nila. Dati madalas siyang asarin. Ngayon ay parang mas naging magaan ang samahan nilang lahat. Ang totoo, hindi lamang si Mila ang nabigyan ng pagkakataon. Matapos ang renovation ng palengke, tinulungan din ni Don Alejandro ang mga tendera. Ang matagal nang nagtatrabaho sa palengke ay binigyan ng maayos na stall. Ang mga bababait sa ibang tao ay binigyan ng mas magandang pwesto. Ang mga gustong magpalago ng negosyo ay tinulungan sa puhunan. Unti-unting nagbago ang buong palengke. Hindi na ito tulad ng dati na puno ng siksikan at reklamo. Ngayon ay mas maayos na ang sistema. Mas masaya ang mga tendera. Mas maraming customer. Habang nagpiprito si Mila ng bagong batch ng turon, napangiti siya sa entrance ng palengke. May paparating na pamilyar na sasakyan. Isang itim na sedan. Unti-unti itong huminto sa labas. Napangiti siya. Dumating na naman siya. Bulong niya. Pagkatapos ng ilang segundo, bumaba mula sa sasakyan si Don Alejandro. Nakaayos pa rin ang kanyang suit. May hawak na baston. Ngunit kahit na ganoon may simpleng ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad papasok sa palengke. Napansin agad siya ng mga tendera. Magandang umaga po, Don Alejandro. Bate ni Aling Pasing. Magandang umaga. Sagot niya habang nakangiti. Ang ibang tendera ay kumakaway. Ang iba naman ay nagpapasalamat. Salamat po sa bagong pwesto. Mas maganda po ang palengke. Ngunit habang naglalakad si Don Alejandro sa gitna ng palengke, ang kanyang mga mata ay napunta agad sa isang stall. Ang stall ng turon. Naroon si Mila. Abalang nagpiprito. Nang makita niyang matanda ay napangiti siya. Magandang umaga po, Don Alejandro. Lumapit ang bilyonaryo sa stall. Huminga siya ng malalim. Naaamoy ko na naman ang turon mo. Napatawa si Mila. Libre po ang isa para sa inyo. Ngumiti si Don Alejandro. Hindi mo pa rin ako sinisingil. Hindi na po. Tahimik silang nagtinginan sandali. Sa paligid nila, patuloy ang buhay ng palengke. May mga bumibili ng gulay. May mga nagtatawanan sa presyo ng isda. May mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga stall. Isang masigla at maunlad na palengke. Habang kinakain ni Don Alejandro ang turon, napangiti siya. Ang simpleng pagkain na iyon, ang unang tulay na nagbago sa lahat. At habang pinagmamasdan niya ang masiglang palengke ng San Roque, alam niyang tama ang desisyon niyang bumili ng lugar na iyon. Dahil minsan, ang isang simpleng kabutihan ay kayang magbago ng buong komunidad. Isang maaliwalas na umaga sa bagong palengke sa San Roque. Masigla ang paligid. May mga mamimiling naglalakad sa malinis na daan. May mga tendera na abala sa pag-aayos ng kanilang paninda. Sa gitna ng palengke, tulad ng dati, mahaba na naman ang pila sa stall ni Mila. Mainit na turon, masigla niyang sigaw. Ang kawali kumukulo habang dahan-dahan niyang iniikot ang mga turon. Ang matamis na amoy ng saging at caramelized sugar ay kumakalat sa hangin. Ate Mila, 5 po, sabi ng isang customer. Ay sandali lang po. Ngunit habang abala siya sa pagluluto, may isang lalaking nakasuit na lumapit sa stall. Isa ito sa mga assistant ni Don Alejandro. Miss Mila? Magalang natang sabi. Napatingin siya. Opo, pinapatawag po kayo ni Don Alejandro. Napakunot ang noon ni Mila. Ako po? Opo, nasa opisina po siya ngayon. Nagkatinginan ng ibang tendera. Oy, Mila, bulong ni Nena. Baka may bago na namang sorpresa. Napangiti si Mila ng bahagya. Sige po, sabi niya sa assistant. Iniwan niya muna ang stall sa kanyang pamangkin na tumutulong na ngayon sa kanya. Pagkatapos ay sumama siya sa assistant palabas ng palengke. Sa labas, nakaparada ang kotse ni Don Alejandro. Hindi yon SUV tulad ng dati. Isang eleganteng sedan na kulay itim. Tahimik ang biyahe. Habang papunta sila sa opisina ni Don Alejandro, napatingin si Mila sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag. May kaba sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa opisina, bumaba siya mula sa sasakyan.
Ang building ay matangkad at moderno. Malayo sa simpleng buhay ng palengke. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng malamig na hangin mula aircon. May mga marble na sahig. May mga receptionist na naka-uniform. Napanganga si Mila. Ang ganda naman. Sumakay sila sa elevator hanggang sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, may malaking opisina na may malawak na bintana. At doon, nakatayo si Don Alejandro. Nakatingin sa labas. Don Alejandro, sabi ng assistant. Andito na po si Mila. Dahan-dahang napalingo ng matanda. Ngumiti siya. Mila, magandang umaga po, sagot niya. Halika, maupo ka. Umupo si Mila sa sofa sa loob ng opisina. Tahimik ang paligid. Ang tanaw mula sa bintana ay ang buong lungsod. Huminga ng malalim si Don Alejandro. May gusto akong ipakita sa'yo. Napakunot ang noon ni Mila. Ano po yun? Lumapit ang matanda sa kanyang mesa. Binuksan niya ang isang drawer. Pagkatapos ay kinuha ang isang maliit na envelope. Lumapit siya kay Mila at inabot iyon. Buksan mo. Dahan-dahan namang binuksan ni Mila ang envelope. May isang lumang letrato sa loob. Bahagya itong kupas. Tinitigan niya ang larawan. Isang batang babae, mga 10 taong gulang. Katabi nito ang isang babaeng nakangiti. At sa gilid ng larawan, may isang lalaki nakaupo sa kama ng ospital. Napakunot ang noon ni Mila. Hindi ko po sila kilala. Ngunit habang tinititigan niya ang babae sa larawan, parang may pamilyar. Pero parang kamukha ko po. Tahimik si Don Alejandro. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi inaasahan ni Mila. Mila, ang babaeng yan. Iyan ang nanay mo. Parang tumigil ang mundo. Napatingin si Mila sa kanya. Ha? Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang litrato. Pero, paano niyo po nalaman? Huminga ng malalim si Don Alejandro. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo sa harap ni Mila. Maraming taon nang nakalipas, sabi niya. Nagkaroon ako ng malubhang aksidente. Tinamaan ako ng matinding sakit noon. Halos wala ng pag-asa ang mga doktor. Tahimik na nakikinig si Mila. Ang babaeng nasa larawan, ang nanay mo. Siya ang nag-alaga sa akin noong panahong yon. Nanlaki ang mata ni Mila. Siya ang nurse na hindi sumuko. Siya ang nagbantay sa akin gabi-gabi. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Tahimik ang opisina. Tanging ang mahina nilang paghinga ang maririnig. Matagal ko siyang hinanap pagkatapos kong gumaling. Patuloy pa ni Don Alejandro. Pero nalaman kong lumipat na siya sa ibang lugar. Hanggang sa mawala na siya sa mga talaan. Napatingin siya kay Mila. At ilang taon ko siyang hinanap. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay sinabi ang lihim na matagal nang nakatago. Ikaw ang anak ng babaeng minsang nagligtas sa buhay ko. Matagal kitang hinahanap. Napaluha si Mila. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Gulat, pasasalamat, pagkalito. Pero, paano niyo po ako nakita? Ngumiti si Don Alejandro. Isang araw, narinig kong tungkol sa isang lumang palengke. Kung saan dati nagtatrabaho ang nanay mo noong bata ka pa. Kaya pumunta ako doon. Tahimik, nagpanggap bilang pulubi. Napangiti siya. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang makikita ko. Napahawak si Mila sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang turon na ibinigay mo sa akin, sabi ni Don Alejandro, hindi lang pagkain. Iyon ang paalala ng kabutihan ng iyong ina. Tahimik silang nagkatinginan. Sa sandaling yon, naintindihan ni Mila kung bakit parang may kakaibang koneksyon sila ng matanda. Hindi lang dahil sa turon, kundi dahil sa utang na loob na matagal nang nakatago sa pagitan ng kanilang pamilya. Dahan-dahang umiti si Don Alejandro. Ngayon, sabi niya, pakiramdam ko'y nabayaran ko na kahit konti ang utang ko. Napaluha naman si Mila. Ngunit sa pagkakataong yon,
Ang kanyang mga luha ay hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang katotohanang hindi niya inaasahan. Ang kabutihang tinuro ng kanyang ina, ang mismong kabutihan na nagbago sa kanyang kapalaran. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.